Nasa kama na ako, lilipat pa ako sa lupa, kasi walang sahig dun sa Jerusalem. Giniba ng mga kalaban. Nai-imagine niyo po ba yung hirap? Pero alam niyo po, yung puso ni Nehemiah ay gaya ng binabanggit sa Psalms chapter 137, verse 5 to 6. Ito titingnan natin ha. Ano bang sinasabi ng Psalms 137, verse 5 to 6? Sabi ng Psalms 137, verse 5 to 6, ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ko ang Jerusalem. Di na ako aawit pa kung ang dundong sasapitin, sa isip ko't alaala, ikay ganap na limutin. Sa English, maganda rin yan eh. I do not remember, 5. Ayan, tama ba yan? Ayan, sa 5. I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. So, ibig lang sabihin dyan, yung kanyang mga kakayahan, yung kanyang talento, baliwala yun sa kanya kung yung pagtugtog niya ng mga instrumento na yun, ang magiging dahilan lang naman, makalimutan niya yung bayan ng Diyos. Tapos sa verse 6, di na ako aawit pa kung ang aking sasapitin sa isip ko't alaala, ikay ganap na limutin ko. Kung ang kaligayahan ko sa iba ko hahanapin. So, ang ibig lang sabihin niyan, kung papaanong ang Jerusalem kasi, sa Diyos napaka-espesyal yan. Mababasa natin yan mamaya sa 2 Chronicles 7:14 verse 16. Ganon din ka-espesyal kay Nehemiah yung Jerusalem. So basahin natin yung sinasabi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14 hanggang 16. Sabi dito, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila sa langit, papatawarin ko sila sa kanilang makasalanan at muli kong papasaganain ang kanilang lupain. Iyon yung promise ng Lord. Sabi ng verse 15, babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin inaalay nila rito. So, iyon yung promise ng Lord sa templo. Kasi iyon yung time na tinayo ni Solomon yung templo. So, nangako ang Diyos na kung kayo ay manunumbalik sa akin, ito yung gagawin ko sa inyo. At sabi ng verse 15, babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin inaala rito. So sabi ng Lord, kapag kayo dito ay nanalangin sa templong ito na tinayo sa Jerusalem, itong templong tinayo ni Haring Solomon, ang promise ng Lord, papakinggan ko yung mga panalangin ninyo. At sabi ng verse 16, pinili ko at inuukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. So nag-covenant ang Lord kay Solomon na kung ang bayang ito na aking pinili ay magpapakumbaba, hahanapin ako, tatalikdan nila lahat ng kanilang kasalanan, manunumbalik sa akin, papatawarin ko sila at muli kong ibabalik yung kasaganaan dito sa lupain. Pero dahil sa kanilang pagsuway, may kaakibat na ano yun, na ito rin yung mangyayari sa inyo. Pero ang pinakagusto kong bigyang pansin dito sa inyo, napakahalaga ng templong ito sa mga Israelita kasi dito sila nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung paanong napakahalaga sa kanilang lugar na yon para makapag-communicate sa Panginoon, ganun din yung desire ni Nehemiah, yung kanyang pagpapahalaga, yung kanyang pagbibigay special sa lugar na yon. Kasi yun yung promise ng Lord, nasusundan. Kaya ganun na lang yung desire niya na makabalita doon sa kalagayan ng Jerusalem. So anong connection nito sa atin? Ngayon, ang tanong, gaano ba kahalaga sa atin ang bayan at templo ng Panginoon? Anong templo yung pinagsasabi mo, Jacob? Anong bayan? Alam niyo po, sa mga Hudyo, sabi ko nga sa inyo kayo na pa, especially doon sa Jerusalem, kung saan naroroon yung templo ng Panginoon, napakalaga ng pananambahan nila sa Diyos. Nasusundan. Kung papaanong doon sila naglilingkod sa Panginoon, doon sila nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya i-replace ko yung tanong, gaano ko pinapahalaga ng aking pananambahan at paglilingkod sa Panginoon sa bahay panambahan niya? Alam niyo po, bumagsak ang bansang Israel kasi kinaligtaan nila ang kanilang pananambahan sa Diyos sa templo sa Jerusalem. Sa madaling salita, ganito na lang. Paano ko ba ipinapakita ang pagpapahalaga ko, ang paglilingkod ko sa Diyos, sa church, which is, yun yung bahay panambahan ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Pinapabayaan ba natin gaya ng mga Israelita
o binabaliwala lang natin ang pananambahan natin sa Panginoon. Alam niyo po, sabi ng binasa natin, excited ba tayo? Ito ba yung kaligayahang hinahangad natin? Sabi ng Psalms 136. Kasi ang desire ng mga Israelita that time, kapag sila ay nakapanambahan sa Panginoon, yun yung nagbibigay sa kanila ng kaligayahan, makapaglingkod sa Panginoon, doon sa bahay, sa templo ng Diyos, na susundan. Sa panahon natin ngayon, excited ba tayong manambahan sa Panginoon? Sunday na naman. Ba't ba na? Tanghali na naman. Ba't ba akong mapipilitan pang maglingkod sa Panginoon? Nakikita ba sa atin yung excitement? Nakikita ba sa atin yung joy na tayo ay maglingkod sa Diyos? O napipilitan lang tayo magsimba? Nasusundan. Ito ba yung kaligayahang hinahanap natin? Kasi yung mga Israelita, ang joy na sa kanila na sila ay makapaglingkod sa Panginoon. Ang tanong, joy ba sa atin na tayo ay naglilingkod at nagsasamba sa Panginoon? So, kamusta tayo? Kamusta yung kaligayahan natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon? So, basamba ba tayo o napipilitan lang? Alam niyo po, marirealize niyo lang po yung kahalagahan yun kung ilalagay niyo po ang sarili niyo doon sa mga Israelita na naranasan nila yung kanilang pagkabihag dahil sa sila ay nagpabaya sa paglilingkod sa Panginoon. Nasusundan. Alam niyo po, nang mabalitaan ito ni Nehemiah, yung balita na guho at wasak yung mga pader, talagang totally damaged. Kumbaga ba, hindi ka ma-encourage na tumira doon. Kumbaga ba, hindi mo iisipin ako, ayoko nang bumalik doon. Talagang wala naman talagang kabalik-balik. Dahil after ilang daang taon, wala kang i-expect na magiging improvement noon dahil walang nakatira. Nasusundan. So sabi rito sa kaloob, pero hindi eh. Yung kalooban kasi ni Nehemiah, hindi ganun. Bagamat ganun yung balita, pero ang kalooban niya, nabalitaan, nahabag doon sa mga kababayan niya na ganun yung sitwasyon. Ito na, topic na ni Kuya Angel to sa Ezekiel, di ba? Chapter 33, yung kahalagahan ng pader. Di po ba? A city without wall was a city completely open and vulnerable to its enemy. So kung ang bayan na walang pader, o kaya walang mga muog sa paligid, bukas ka doon sa mga kalaban mo, wala kang depensa para protektahan mo yung mga nakatira doon sa loob. So, madali kang lusubin ng kaaway. So, iyon yung kalagahan ng pader. So, kung ang bayan mo ay walang pader, lagi ka na lang natatakot para sa iyong kaligtasan. Wala kang proteksyon, madali kang mapasok. So, ganito na lang para mas madali nyo maintindihan. Halimbawa, nakatira ka sa pinakamagagarang subdivision dito sa Pilipinas. Forbes Park. Ayala, alam ba yung White Plains? Pansinin niyo yung mga subdivision na yan, kung gaano katataas yung mga pader. Di ba? Nagtataasan yan. Bukod pa doon, may mga security guards dyan na 24 hours nakabantay. May mga CCTV pa yan. Ganito ang senaryo. Tanggalin natin lahat ng pader. Tanggalin natin lahat ng mga security. Yung bahay mo, bukod sa yung may nakapalibot na gate na ron, bawat bahay ang tataas pa ng gate. Yung ng pagkakatataas na gate, napapasok pa ng mga masasamang loob, napapasok pa na magnanakaw. Imagine ninyo na kung ang bahay mo ay ganon, wala nang pader sa buong paligid ng subdivision, yung bahay mo wala ring gate, yung mga pinto mo ay wasak. Sa palagay mo bilang isang maninirahan doon, gugustuhin mong tumira doon? Na from time to time, ang dami mong kalaban sa paligid na galit sa'yo, na po pwede kang gawa ng masama. Yan ang sitwasyon ng mga Israelita at that time. Ngayon, gugustuhin mong tumira doon? I doubt it. Kay Pastor Galo, I doubt it. Di ko lang makuha yung tolo. Para magising lang kayo. Okay. So yung mga Hudyong bumalik doon sa Jerusalem, walang pader, talagang they live in constant stress and tension. Ganun na lang yung tension nila. Bakit pa napili ko pang bumalik? Wala na ba pala akong babalikan dito? Kasi isipin natin, hindi na sila yung first na pumunta ron sa Jerusalem eh. Anak na sila nung mga naunang nabihag. So, yung mga nakatira doon, namumuhay sa takot, hindi lamang pa sa sarili nila, kundi para doon sa buhay ng mga pamilya nila. So, bagamat naipatayo na nga nila yung templo, yung bahay panambahan nila sa Diyos, pero hindi naman nilang mapaganda. Kasi nga, sa dami ng kanilang mga kalaban, iniisip din na kung pagagandahin nila yon, bigla silang lusubin ng mga magnanakaw, kukuhanin lang yung mga ginawa nila, yung mga pinaghirapan nila. So, useless lang din na mapaganda yung lugar. Nasusundan, sisirain lang ito ng kaaway. So, hindi nakapagtataka
na yung mga naninirahan doon, they live in constant distress and disgrace. So, living only to survive. Napipilitan lang silang tumira doon kasi nga, para lang mabuhay kasi wala na silang ibang mapupuntahan. In fact, may mapupuntahan naman sila, yung makipanirahan sila doon sa ibang mga bayan. At isa rin siya dahilan kung bakit nag-decide si Nehemiah na ma-rebuild yung wall na susundan. So, nagdulot iyon sa kanila ng kahihiyan, kadustaan, matinding sorrow at reproach, sabi ng binasa natin kanina. Pero alam niyo po, bagamat siguro may mga pagkakataon na yung buhay natin hindi nilalayo doon sa mga Israelite na minsan ganun din, nagiging load din yung ating pamumuhay. Minsan ganun din yung ating pakiramdam. Gaya ng mga Israelita. Pero alam niyo po, hindi nais ng Diyos na hanggang doon na lang yung mga anak niya, yung mga Israelita na bumalik sa Jerusalem kasi merong mas magandang plano ang Lord para sa kanila. Hindi nais ng Diyos na maging survivor lang sila. Kasi ang gusto ng Panginoon, maging conqueror sila. Nasusundan. Kasi hindi yun ang original plano ng Lord na maging talunan sila. Kaya lang sila naging talunan kasi sila ay sumuway. Pero ang original plan ng Lord sa buhay ng kanyang mga anak, maging matatagumpay. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Romans chapter 8 verse 37, hindi, ang lahat ng ito ay kayang mapagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So, hindi nais ng Panginoon na maging ligtas lang tayo, kundi maging sa buhay natin gaya ng mga Israelites, tayo ay maging mananagumpay sa buhay na kinakaharap natin. Amen po ba? So, dito sa ating pag-aaralan, nakakalungkot marami sa atin, nagbumukang talunan sa buhay, gaya ng mga Israelitang yon. Ang dahilan, kasi patuloy tayo sa pagsuway, patuloy tayo sa pagtalikod sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Lumalayo tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya minsan, ang buhay natin ay nagiging talunan. So, sa verse 4, makikita natin dito yung reaksyon ni Nehemiah nung marinig niya yung balita, nakakalungkot na balita sa kanyang mga kababayan. So, sabi ng verse 4 sa ating binasa, nang marinig ko ito, naupa-upo ako at napaiyak. Ilang araw ako nagdalamhati at nag-ayuno. Dumalangin ako sa Diyos ng kalangitan. So bakit siya nalungkot? Siya ay napaupo at napaiyak. Sasabihin siguro dito ni Nehemiah at hiramin ko yung term na ginamit ni Pastor. Bakit naging ganito naman yung hugot ni Nehemiah? Di ba? Ang lalim ng hugot niya. Nabalitaan niya lang nagiba yung pader ng Jerusalem. Parang na-imagine ko rito yung biglang nagdrama. Na biglang humawak sa pader, biglang, ano nangyari? Parang gano'n. Narinig yung mga dramang gano'n, di ba? Kasi napaiyak siya at biglang napaupo. Ang drama naman itong si Nehemiah. Nag-iba lang yung ano yun. Kasi kung ako first makakarinig, bakit ang OA naman ang reaction nitong si Nehemiah? Narinig niya lang nag-iba yung lungsod. Ang ganda-ganda ng kalagayan mo rito, di ba? Napipicture nyo ba yung gusto kong i-drive sa inyo? Kung bakit ganun yung hugot ni Nehemiah, kung bakit naman napaupo pa siya at umiiyak. Di ba? Para ikaw ay mapaupo at mapaiyak, ang lalim ng hugot ni Nehemiah. Di ba? Kasi kung ikaw siguro mapapaiyak, ay kawawa naman. Ay kawawa naman. Di ba tayo, kawawa naman. O, tapos, okay, sige, bye-bye. Nasusundan. Pero itong si Nehemiah, makikita natin na he didn't just feel bad for Jerusalem and its people. Agad-agad, parang nawalan siya ng lakas sa katawan. Bakit? Abay, yung mapaupo ka, at sige ang iyak at atungal mo, yung ma-imagine ko siguro, hindi lang itak, mahagulgol siguro sa dito, sa sobrang bigat ng nararamdaman niya, sobrang lungkot na nararamdaman niya, bigla to yung na-imagine ko, sabi ko sa inyo, napapanood ko sa mga movie na baka gumanon pa sila, unti-unting bumabagsak na gano'n, na maiyak-iyak. Best actor ang dating, kung parang gano'n. Aba, di ba? So, pansinin ninyo, hindi lang doon natapos, ilang araw siyang nagdadalamhati at nag-aayuno. Siguro, yung one day, okay pa. Aba, Nehemiah, 3 araw na, nagaganyan-ganyan ka pa rin, hindi ka pa uwaan sa pwesto mo, abay, sobra ka na. Di ba? Na-imagine nyo ba yung senaryong gusto kong ipa-picture sa inyo? Siguro, sa atin, di ba, sa panahon ngayon, nung dumating sa yung balita, pwedeng mapaiyak ka rin. Pero nung pagkaalis nung nagbalita sa'yo, abay, back to normal ka na. Wala na yung nagbalita, kaya move on na.
Nasusundan. Pero hindi si Nehemiah kasi meron akong explanation diyan mamaya. Alam niyo po, lubhang naapektuhan, natalungkot si Nehemiah dito nung mabalitaan niya na guho yung pader. Kasi sa isip niya, yung kawalan ng pader, nangangahulugan na kawalan ng depensa, di ba? Madali silang mapasok, madali silang maano ng mga kaaway. So dahil sa pag-iisip niya sa kanilang kaligtasan, yung mga kababayan niya iniisip niya, ang bunga noon, yung mga kababayan nilang nakatira doon sa Jerusalem, ang choice na lang nila, makipanirahan sila doon sa katabing bayan, which is yung Canaanites, Jebusite, Parasites. Hindi totoo yun. Totoo yun. Wala silang ibang choice kundi makipanirahan doon sa ibang mga bayan na kalaban ng bansang Israel. Tandaan niyo, napakahalaga ng lahi nila kasi doon manggagaling ang Savior, ang tagapagligtas. Kaya, to make the long story short, sabi ko nga rito, ang nangyari, nung nakipamaya na sila doon sa mga katabing bayan, siyempre, nakitira ka rito sa kabilang bayan. Kasi siguro, yung salita mo dati, hindi mo naintindihan yung Bisaya, sample. Dahil doon ka na nakatira, natutunan mo na yung lingwahe na, nakalimutan mo na yung mga lingwahe mo. Yung salita mo. Kasi kakaiba sila ng lingwahe that time. Tandaan natin, yung kultura nila magkaiba, yung kanilang mga tradisyon, iba. So dahil nakipamayan sila, yung kanilang kultura, yung kanilang tradisyon, unti-unti nang nawawala. So, ngayon, nakipag-asawa pa sila doon sa mga taga doon. So anong mangyayari? So, dahil nakapangasawa na sila roon, yung tradisyon nila, hindi na sila nag-serve sa sumasamba sa Diyos-Diyosan yung mga taga doon, sila ring lahat sumasamba na sa Diyos-Diyosan. At iyon yung kinakalungkot ngayon ni Nehemiah, na yung bansang Israel, ano na mangyayari kung hindi nila mapapatayo yung Jerusalem at sila ay magkawatak-watak? Napipicture nyo ba yung bigat na dinadala ni Nehemiah na ano na ang mangyayari sa bansang Israel kung iyon ay magpapatuloy? Iyon yung kabigatang niligay ng Lord sa puso niya na dapat na ma-address, na susundan. So sa ating buhay, kung i-apply na ito, ano ba ang connection nito sa ating buhay? Alam niyo po, sa ating buhay, di ba, ano ba ang nagiging tugon natin kapag tayo nakakatanggap din ng mga iba't ibang mga problema o kaya matinding pagsubok sa buhay na ibinalita sa atin, di ba? Nakakapanlumong mga pangyayari. Kagaya rin ba tayo ni Nehemiah na tayo ay, sabi nga rito, dumadalangin, kumaban, tayo ay nagkakaroon din ng pagkalungkot sa ating napapakinggan. Alam niyo po, God was going to use Nehemiah to do something about the situation. Pero una, may pagkilos muna ang Diyos sa puso at buhay ni Nehemiah. Makikita natin dito na matagal nang inihanda ng Lord si Nehemiah kung bakit siya nandoon sa kanyang posisyon at kinakatayuan na lugar. Bakit siya nagsiserve sa king? Bakit ang lapit siya sa king? Kasi tandaan ninyo, hindi ka pwede-bedeng basta-basta lalapit sa king. Kahit nga yung asawa ng hari, kapag hindi mo pa time, nahaharap ka ron, kung mabasahin yung Esther, hindi ka po pwedeng basta, ay, makikipag-meeting ako sa hari, gusto kong makausap siya. Hindi ganon. Patay ka pag umarap ka sa hari at bakit, sinong nandyan sa harap at dito na-imagine niyo, hindi ganun man lang basta na ikaw ay magkaroon ng pagkakataon makaharap man lang sa hari that time. Pero imaginein mo, si Nehemiah, andun sa tabi ng hari na naglilingkod na from time to time, pwede niyang makausap ang hari. Magandang istorya, may i-ano ko sa inyo, bakit ganun na lang yung ano. So, noon pa man, sabi ko nga sa inyo, inihanda na ng Diyos si Nehemiah sa mahalagang posisyon na katatayuan sa Persya. Bakit siya naglilingkod sa hari at gano'n na lang? Kasi di at kaalab yung kanyang kalooban na magkaroon siya ng pagmamalasakit sa kapanan ng kanyang mga kababayan. So andun yung compassion niya doon sa kababayan, andun yung desire niya na makatulong. So bakit gano'n? Nasusundan. Bakit gano'n na lang yung kanyang welfare sa kanyang mga kababayan? So makikita natin na merong nilagay na burden ang Diyos sa puso ni Nehemiah para sa gawaing yon. Bibigyan ko kayo ng example mamaya. Nakaka-relate ba tayo? Sige, para makarelate tayo. Unless na ipahintulot ng Lord na hipuin ng puso at isipan ng tao, ibig kong sabihin, sa pananaw ko lang po ito alam niyo po,
Malaya makakilos ang Lord sa puso at buhay natin. Dahil kasi ang Lord, alam naman niya yung yung bawat pangangailangan ng bawat isa. Yung ministry na kinakailangan gawin ng kanyang mga anak. O sige, para mas maintindihan natin. Nakikita ng Diyos yung kinakailangan gawin mula sa langit. Kasi Diyos siya eh. Alam niya yung kinakailangan gawin, yung misyon na dapat matupad. Kaya ni Nehemiah, ang misyon kasi niya ma-rebuild yung Jerusalem. Alam ng Diyos yung pangangailangan yun. At binigyan niya ng desire, binigyan niya ng passion si Nehemiah para sa gawaing iyon. O sige, ganito na lang. Halimbawa, may pangangailangan sa isang ministry. Halimbawa, sa children ministry. Isama na rin natin yung kitchen ministry. Yan. Para medyo magkaroon kayo. Example lang naman ito. Ako, walang halong talagang wala talaga. Walang halong motibo o intention. I-explain ko lang naman. So, God saw the need in heaven. Ibig sabihin, yung ministry na kinakailangang magawa. But little would be done hanggang ikaw, halimbawa ako. Pero ako na lang, para wag niyo sabihing tinuturo ko kayo, kasi baka sabihin niyo, panay ako turo. Pero magandang ako na nga lang, para hindi niyo sabihin ganon. So, maglalagay ang Lord ng desire sa puso ko na mararamdaman ko yung pangangailangan sa specific ministry o sa specific na gawain iyon para matugunan yung need na yon. Nasusundan. Tapos, siyempre, yun yung mag-burn sa'yo ng desire, ng passion para gawin mo yung gawain na yon. Pwede naman din na gustuhin mo lang. Pwede kasi mag-volunteer ako, pero hindi mo yun ma-accomplish o hindi mo yun mapipinis o sabihin, magawa mo man, pero hindi ka masaya. Hindi taos sa bubukal sa kalooban mo yung gagawin mo. Naintindihan ba? So, yung merong gawain pinapagawa ang Lord sa pag-rebuild ng Jerusalem, nilagyan niya ng desire at passion si Nehemiah para magawa yon. Nasusundan. So, balik tayo kay Nehemiah. So, God would do something great to meet the need through Nehemiah. So, gagamitin niya si Nehemiah para ma-meet yung pangangailangan, magawa yung kinakailangan matapos. May napakalaking gawain kinakailangan gawin at para ma-meet yun, gagamitin ng Lord si Nehemiah para yun ay matugunan. So, alam niyo po, wala namang ibang paraan para kay Nehemiah na magawa yun na nag-iisa. Kasi hindi niya kaya mag-isa. At makikita natin dito, kinakailangan tumayo siya para pangunahan yung mga Israelita. Kinakailangan niyang maging leader. Kinakailangan niyang maging tagapanguna para iyon ay maisakatuparan. So he had to be a leader, one who influence other people. Kinakailangan niyang ma-influencean yung bansang Israel. Hindi ganun kadali. Nasusundan. Kinakailangan niyang tumayo, tumindig, manguna bilang leader na mag-i-influence sa kanyang mga kababayan para matapos yung mission na yon. Alam niyo po, ang aklat ni Nehemiah is all about leadership. Kung ano niya, about leadership yan. And since leadership is influence, sasabihin na iba, anong connection ko? Hindi naman ako leader. Alam niyo po, leadership applies to everyone. Kung ang bawat isa sa atin ay may impluwensya sa ating kapwa. Halimbawa, magulang ka. Siyempre, ang impluwensya mo, anak mo. Ang impluwensya mo, kapatid mo. Siguro, ma-impluwensya mo rin ang magulang mo. Leader ka. Kung ikaw ay isang Kristiyano, imaginein mo, bawat isa sa atin ay leader. Kasi, leader tayo doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So, tatanungin ko kayo, leader ba tayo? So, be like Nehemiah. Kaya yun yung naging title ko. Maging kagaya tayo ni Nehemiah na nag-i-influence sa ating kapwa. Ang tanong na nga lang, magandang tanong, good leader ba ako o bad leader? Good influence ba ako o bad influence sa aking kapwa? May connection ba? Kayo na po ang sumagot. Alam niyo po, kinakailangan ihanda ng isang leader yung kanyang sarili sa mahirap na gawain dahil hindi ito madali. Kasi hindi naman ganun lang na na natapos yung project nila. Ang dami nilang panggagalingan at yan yung unti-unti nating pag-aaralan sa mga susunod. Pero dito muna tayo sa unang step, nag-iiyak pa lang siya rito eh. Naku, Lord, anong oras na? Pagagaya ata ako kay Pastor, puro continuous. Iiyak mula dito si Nehemiah. So sabi ng Lord, bilang leader, kinakailangan mong
Alam niyo po, kapag leader ka kasi, kinakailangan mong magkaroon ka ng malaking vision. Ano ba yung vision? Hindi bisyo ha, vision. Ibig sabihin dito, yung meron kang kakayahang makita, yung mga magaganap, meron kang pangitain at magandang pananaw do sa inaano mo sa buhay. So, ang kagandahan, itong si Nehemiah, meron sa nun. Meron siyang nakikitang ito yung mangyayari na magandang plano ng Lord sa buhay ng mga Israelita, sa kanyang mga kababayan. So, yung kanyang pag-iisip, yung kanyang mentality, alam niyo po, sa pamamagitan niya, God is going to correct a problem na matagal ng panahong lumipas. Alam niyo po, at sa pamamagitan ni Nehemiah, kikilos ang Diyos, bagamat yung mga naunang kababayan niya, nagtangka silang i-rebuild ang Jerusalem Wall, pero hindi talaga sila nagtagumpay sa kabila ng mga disadvantages at saka mga tumutubig sa kanila. Pero itong si Nehemiah, meron siyang malaking vision at goal sa buhay. Bakit? Kasi alam niya, katulong niya ang Diyos. Nasusundan. Alam niyo po sa verse 4, makikita natin dito kung paano tumugon si Nehemiah. Kaya nga sabi ng verse 4, babasahin natin ha. Sabi ng verse 4, Nehemiah chapter 4. Babasahin ko ha. Nang marinig ko ito, napaupo ko at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Dumalangin ako sa Diyos ng kalangitan. So ito yung nangyari. Ilang araw siyang nagdalamhati at nag-ayuno. Dumalangin sa Diyos ng kalangitan. So ano ang matututunan natin dito kay Nehemiah? So meron siyang tunay na pagkahabag sa kanyang mga kababayan. Kasi alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, kung kayo, ako guilty rin ako rito. Kasi maaari tayong maawa lang. Ay, kawawa naman. Pero wala tayong gagawin. Di ba? Pababayaan mo na lang, ay, kawawa naman. Wala ka namang din gagawing aksyon para yung habag mo na yon mag-translate into action. Naawa ka lang eh. Pero itong si Nehemiah, makikita natin dito na yung kanyang paghahabag, tunay. Kasi nga, nakikita niya yung vision niya. Hindi lamang ang kanyang kaginawa yung kanyang iniisip. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung kayo yung nasa sitwasyon ni Nehemiah, ay bahala na kayo. Di ba? Okay na ako rito eh. Maganda nga yung kalalagayan ko. Mataas ang katungkulan niya. So, kanya-kanya. At yung minsan guilty tayo mga Kristiyano. Kasi hindi natin nakikita at nakikita lang natin yung personal nating kalalagayan, hindi natin nakikita yung kalalagayan ng ating mga, halimbawa, kapatiran, which is kababayan doon kay Nehemiah. So, alam niyang ang Diyos lamang ang makatutulong sa kanya doon sa problemang kanyang kinakarap. So, siya ay nag-ayuno, nagpapakita ito kung gaano kataimtim ang kanyang pananalangin sa Panginoon. So, dito natin makikita ang magandang halimbawa at agaran niyang inilapit sa Panginoon yung kanyang sitwasyon at suliranin. At ang kagandahan kay Nehemiah, marubdob niyang hinanap ang Diyos sa sitwasyon niya. Sabi nga, dumadalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Alam niyo po, ang kagandahan dito kay Nehemiah, meron siyang malinaw na pangunawa at pagkakilala kung kanino siya mag-aayuno at kung kanino siya magpipray. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, ang dami mga tao, marubdob din yung kanilang paglapit sa Diyos. Ang nakakalungkot, kaninong Diyos? Di po ba?